Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Like general reading, so pwede kang makaresonate, money, career, financial reading sa lahat ng Libra. Okay Libra, tingnan natin kung ano yung financial reading mo for the month of January 2025. Libra, I hope na makuha mo yung energy. Okay, cherishing self, starting fresh. Okay. So, Libra, nakikita ko sa'yo dito na this year or first month of 2025, January 2025, isang napakagandang pagbabago na posibleng mag-blossom sa buhay mo sa usaping pera. Yung financial health mo dito is sobrang strong, secured, and then balance. Kung makikita mo malakas, matatag yung financial health mo dito. Okay? So, sinasabi ng bara sa'yo dito na since maraming blessings, maraming financial new beginnings ang darating sa buhay mo, sinasabi ng barahan na wag mong kakalimutan yung sarili mo. Okay? Kailangan mo din bantayan yung iyong sarili, yung health mo, yung ginagawa mo sa araw-araw. Okay? Kasi importante yung health natin. Mas magiging mas successful ka if you're healthy, if you're happy, if you're at peace. Okay. First card natin sa third deck is Hangman na reverse. So, yung Hangman na reverse ay nagsasabi sa'yo na lahat daw na nahang, lahat daw na hindi natuloy, or lahat ng parang, anong tawag dito? Yung hindi mo binibigyan ng atensyon. Diba? Marami kang mga pinaplano sa buhay tapos hindi mo masyadong binibigyan ng focus. Ay posibleng yan yung focus mo this month. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na for the month of January 2025, nakikita ko sa'yo dito na magiging sobrang focus ka doon sa mga plano mo na hindi mo matuloy-tuloy dahil sa siguro kulang sa oras, siguro kulang sa suporta, siguro kulang sa pera, o ganyan-ganito. Okay? Next card natin is financially, nakikita ko sa'yo dito na at peace ka. Financially, nakikita natin yung recovery sa usaping financial. So, hindi ka masyadong magkakaproblema or hindi ka masyadong negative sa usaping pera this year. Kita ko sa'yo dito na siguro for the 2024, hindi ka masyadong parang ang tawag dito yung hindi ka masyadong masaya kasi ang dami mong problema sa pera. Maraming iba sa inyo dyan na namumroblema sa araw-araw, na pangangailangan, mayroon pang mga utang, problema, ganyan, ganito. So, this year, it's a recovery year para sa'yo na sinasabi dyan sa'yo ng barahan na makakapagpahinga kayo sa mga problema nyo sa nakaraan. Makakapagpahinga kayo sa mga nangyari na hindi maganda, lalo na sa usaping pera. Yung iba na sa inyo, nakafocus kayo sa trabaho. Focus kayo sa business, o yung iba ay focus kayo sa trabaho. Yung iba naman, nakafocus sila sa mga plano nila sa buhay. Yung iba nakafocus sa pag-iipon, sa pagta-travel, or sa kung ano pa man. Okay. So, wala kang puwang sa buwan na to para sa mga pain and heartache, sa mga drama, negativity, or ano pa man. Kasi yung focus mo is yung trabaho, focus mo yung umunlad, focus mo kung ano yung importante sa ngayon. Okay? Queen of Cups, nakikita ko na at peace ka talaga. At peace na at peace, walang masyadong issue, walang masyadong negativity, walang masyadong drama. Nakikita ko sa'yo dito na kaya mong kontrolin yung emotion mo ngayong buwan na to.
And be careful kasi ang dami-daming mga negative na tao sa paligid mo. Lalo na sa pera, maraming mga tao yung magiging parang hindrance, mga kukontra sa mga plano mo sa financial. So, sinasabi sa'yo dito ng barahan na maging stable. Okay? Be careful, be at peace. Stable lang. Huwag kang masyadong mag-focus sa kung ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Huwag kang mag-focus sa kung ano yung nakikita mo. Focus ka lang sa goals mo. Kasi yun yung pinaka-importante sa ngayon. And yun, King of Swords, straightforward. Focus yung kailangan mo. As much as possible, sinasabi diyan sa'yo ng Baraha Libra na bigyan mo lang ng panahon, ng oras, yung mga bagay, tao, sitwasyon sa buhay mo na alam mo na importante sa'yo. Huwag mong sasayangin yung oras, yung energy mo sa mga walang kwentang bagay. Lalo na doon sa mga hindi naman makakatulong sa'yo or nakakatulong sa'yo na maging masaya ka, or doon sa mga taong pwedeng nagdadala sa'yo ng stress or nagdadala sa'yo ng mga lungkot or ano pa man. Sinasabi sir dito ng 7 of Wands na laban lang. Ilaban mo yung pangarap mo. Lumaban ka lang sa hamon ng buhay. Tuloy lang. Kung kinakailangan, double time sa trabaho. But at the same time, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Nakikita ko sa'yo dito na maraming mga tao na pwedeng susuporta sa gusto mo. Maraming tao yung pwedeng aayaw sa gusto mo. Normal yon, hindi natin mapiplease yung mga tao sa paligid natin. May mga taong nag-i-expect ng tulong mo. May mga taong nag-i-expect na tutulungan mo sila. But hindi mo naman obligasyon na tulungan sila. Okay? Nakikita ko sure dito na may hinihintay ka. Pwedeng hindi ka makatulog dahil sa paghihintay, but miraculously, isang milagro ang posibleng papasok sa buhay mo. And ang milagrong to ay magdadala to sa'yo ng freedom. Okay? So kung sino man ang hinihintay mo to or ano pa man, ibibigay ito sa'yo ng universe bago matapos yung January 2025. Okay? So yun, nakikita ko sa'yo dito na marami kang balita na matatanggap na pwedeng mapagkakakitaan. Maraming tao yung tutulong sa'yo, maraming tao yung hahanapin ka, in demand ka ata eh. 'Di ba? So pinag-aagawan ka nila, pinag-aawayan ka nila, and hinahanap nila kung nasan ba si Libra, kailangan ko si Libra, ganyan ganito. Okay? So yun yung nakikita natin dito. And merong 9 of Cups. Yung 9 of Cups na yan is nagsasabi dyan na you're at peace, you're in the right position sa panahong ito, sa taong ito. So, let go of your past, let go of 2024. Kung may mga financial struggle ka sa 2024, oras na para i-let go mo na yun, oras na para simulan mo na yung 2025 na masaya, 'di ba? Start fresh. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Okay? Bye!